Mula kay John Reps mga kapatid, bagong panghaharas na naman ng China sa West Philippine Sea. Mga mangingisdang Pilipino muntik daw bombahin ng tubig. Ay naku po, grabe no? Pero syempre mga kapatid, wala kasi tayong kasamang iba kaya ganyang katikas ang China eh. Pero tignan nyo naman kapag may mga kasama tayong bansa, wala. Urong buntot, di ba? So panoorin natin to mga tol, pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Muli na namang hinaras ng mga barko ng China ang mga barko ng Philippine Coast Guard at BFAR sa Rizal Reef na maglalagay lang sana ng mga FADS sa lugar. Heto at panoorin natin ang mga actual video at alamin ang mga detalye mga kabayan. Kita mo yun late na bangka pang mangingisda lang talaga yun, pero tignan mo dinidikitan siya ng China Coast Guard Mga hinayupak talaga yan. Naglayag ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na BRP Lapu-Lapu. Kasama nito ang isang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra patungo sa Rizal Reef sa Red Bank noong Huwebes. Ito ay upang tumulong sa 25 mangingisdang Pilipino sa pagbaba ng mga fishing aggregation device o FADS o mas kilala sa tawag na payaw. Ngunit pagdating sa lugar, ang mga barko ng Philippine Coast Guard at BFAR dito na binuntutan ng mga barko ng China Coast Guard. Ang mga bangka naman ng mga mangingisda ay pinalibutan din ng mga barko ng China. Yan, dyan sila magaling mga tol. Kayang-kaya lang nila PCG, mga bangka ng mga mangingisda, lilit na bangka nito mga to. Pag eto binomba nila ng water cannon, talaga mga tol, may masasawi dyan. At yun ang pinag-isipan nila na matindi kaya hindi nila ginawa. Biglang pumasok sa kaisip nila, teka, may babala sa atin ng Amerika. Pag may nasawi, mga kapatid, sa ginagawa nilang pambobomba ng water cannon, pag may nasawi doon, hindi maganda ang sasapitin nila. Kaya hanggang ganito lang muna ginawa nila, mga tol. Di mo lilit nitong mga bangkan to? Imagine mo, bombayin niya ng water cannon. Ayon sa pahayag ni Commodore J. Tariela, muntik na din umanong gumamit ng water cannon ang China Coast Guard matapos nitong itutok sa isang bangka ng mangingisda. Grabe, di ba? Well, nanindak lang sila mga tol, pero palagay ko hindi nila gagawin yun. Napakaliit lang nitong bangkan to para bombahin mo ng water cannon yan. Grabe yun. Pag ginawa nila yun mga tol, talagang starting. Ilang beses din umanong gumawa ng dangerous maneuver ang mga barko ng China. Pero sa kabila niyan ay matagumpay pa rin na naibaba ng mga mangingisda ang mga payaw. Wala, tinakot lang sila mga tol. Tinakot lang. Kasi ulitin nga natin, masama ang mangyayari dito sa mga mangingisdang to pag eto binomba nila ng water cannon. Napakaliliit na mga bangkang yan mga tol. Kita mo yung Hunay sa May 4, Hunay sa May 4. 'Di ba nasisira nga yun? Ano pa kaya mangyayari dito sa mga maliliit na bangkan to? Mahalagang tandaan na ang Rizal Reef ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas dahil ito ay matatagpuan sa humigit kumulang 128 nautical miles ang layo mula sa Palawan. 128 nautical miles, grabe Talagang pasok na pasok sa Exclusive Economic Zone natin yun eh. Diba? Defined by UNCLOS, mga tol, 200 nautical miles. Ito 128 nautical miles mga tol. Ang tindi, kakapal ng mga mukha talaga nito mga Chekwan to, no? Yan Parang palubugin, no? Kita mo ba naman ng ganyan? Yung ganyang kalaking barko, tas didikitan mo yung maliit na bangka, kahit di mo dikitan yung bilis niya, yung alon, yung new wave na magagawa nun mga tol, pwedeng magpataob na yun ng isang maliit na bangka mga tol.
Oo, kasi dito sa amin malapit kami sa ano, tabing ilog mga kapatid, 'no. Kapag may dumadaang mga ano dun, may tawiran kasi ng bangka diyan, sa may ano, Makati, Mandaluyong, may tawiran ng bangka diyan. Nakakasakay ako diyan dati nung nag-aaral pa ako. Kapag may mga dumadaan na mga malalaking, barko kasi may dumadaan diyan mga sasakyan ata ng mga pabrika yon. 'Pag may dumadaan dun mga tol, yung bangka na sinasakyan namin talagang gumaganon yun, 'no. 'Pag tumatawid kami dati kasi nag-aaral ako dati dun sa Makati pa, may Guadalupe mga tol. 'Pag sasakay ako ng bangka tapos tiyempo may dadaan na ferry, talagang gumaganon yung bangka namin. Kaya ganon yung mangyayari dito sa mga maliliit na bangkang 'to 'pag dinaanan ng ganitong, kalaking barko, talagang aano yan, nakakaano yan mga tol, puwede magpalubog ng barko yung mga ganyang simpleng ano lang. Tindi talaga nila 'no. Sad to say walang pakialam yung mga pro-China diyan, yan sila Harry Roque, walang pakialam yan. Walang pakialam yan dito sa mga 'to, mga tol. Ang, may pakialam sila yung personal interest nila, yun. Yung sa amo nila, sa mga boss nila, yun dun sila may pakialam mga tol. Pero dito, pati yung mga mamamayang Pilipino na sumusuporta sa mga pro-China, wala rin kayong pakialam dito mga tol. Hindi naman nating inaaway ang China, 'di ba? Wala namang tayong problema sana kung nandiya-diyan sila o wala sila diyan, 'di ba? Kasi exclusive economic zone natin 'yan, 'di naman talaga territorial waters natin 'yan, eh. Andiya-diyan sila, okey lang, eh. Pero yung tipong harasin nila yung mga barko natin, lalong-lalo na yung mga mangingisdang Pilipino, 'di ba? Kababayan natin yun, kalahi natin yung mga yun, bakit pumapayag kayo na ginaganyan tayo ng mga banyaga? Mo pagkaliit-liit niyang bangkang yan 'no, 'pag yan binoba nila ng water cannon talaga sira yan. Okay, pero as we expected mga kapatid, tulad nga ng sinasabi natin nitong nakaraan, abangan natin yung gagawing hakbang ng China after mag-warning ng US mga tol, na kapag may nasawi daw sa Pilipino, 'di ba, halimbawa mga sakay ng bangka, sakay ng barko, ay mangyayari ang mga hindi dapat mangyari mga tol. Kaya kung saka-sakali magkakaroon na susunod na resupply mission, 'di natin alam mga tol kung anong gagawin ng China. Pero inaasahan natin kung magiging, gagawin man nila yung ginagawa nila dati, maghihinay-hinay na sila ng onte mga tol. Kasi 'di ba nag-usap pa si Biden saka si Xi Jinping, oh. Nasampal din siya ni Biden ng katotohanan mga tol, eh. Well anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.